kung nagre-record siya. Awesome. So, let me know guys if you can hear me loud and clear. Type yes in the chat. You guys can hear me loud and clear? Type yes, yes, yes. Yan, si Vimary, Chin, Jaika, Dave, yan. Sir Mark, magandang gabi. Thank you so much for saying yes. All right, all right. So, let's welcome everyone here sa ating day 1 ng 5D Facebook Ads Challenge. Let me just check my medyo nakaangat yung aking camera. Ba't ganun? Ayan. So, Miss Gia, magandang gabi. Sir Barry, Sir Jason, Sir Mark, Sir Dave. Ayan. So, magandang gabi sa inyo guys. For those of you, for some of you, siguro na buksan na yung dashboard. No, we were able to send you instructions on how you can be able to access your dashboard. Hopefully, na-receive nyo na yung email namin na yun. But if not, for those of you guys na hindi pa na-access, I'll be sending another email after this live session. And nandoon yung instructions on how you can be able to access your dashboard. Nandoon ko kasi ipa-upload yung recordings. No, but to give you an idea on how to go there, let me just share my screen, no? If you can see it. So, dito kayo pupunta, digitalhomey.net, no? Ito, digitalhomey.net yung aking website, and then all you need to do is go here sa online courses, and then makikita nyo tong 5-day Facebook Ads Challenge. Start course ito. So, nandoon sa email nyo yung instructions mamaya. So, ito, pag kinilik nyo yung view details, click nyo lang itong drop down, and then makikita nyo dito yung day 1, which is today or tonight. This is the last batch nung natin. So if you scroll down, makikita mo dito yung mga previous batches, no? So pare-pareho lang naman yung topics dyan. Day 1, business settings overview. Day 2, Facebook auction, campaign objectives, etc. So that's how you do it later on. But mag-send naman kami sa inyo ng instructions on how you can be able to open it. And lifetime access naman yon. So basically, you can watch the replay, no, just in case na mabilis ako dito sa anong tawag dito sa lessons, then you can just pause and play, no? That's how you do it later kapag pinanood niyo na yung recording. So ano nga ba yung matututunan nyo in the next 5 days dito sa ating training? So let me know if you can see it. No, so basically this is the course outline in the next coming days. So today or tonight would be the day 1 lesson natin, the business setting overview, no? Ano yung pagkakaiba ng Meta Business Suite, ng business portfolio, ng Ads Manager, and anong tawag dito? Saan kayo magraran ng ads, no? So pag-uusapan natin yung yan yung day 1 natin tonight. Pag-uusapan natin yung pagkakaiba noon at ano itsura noon. No, day 2, understanding the campaign objectives or how the Facebook auction works. No, that would be tomorrow. And day 3, different campaign setup. We're gonna set up the campaign from scratch. Day 4, understanding the Facebook ads metrics. And day 5, the ultimate Facebook ads calculator. So this is gonna be the course outline in the next coming days. So, by the way, my name is Clarence. You can call me Hill or Ren. Some people call me Hill. Some people call me Clarence. And for those of you, maybe you can call me Digital Homie. Walang problema. Anything. So, yes, I'd like to officially welcome everyone here sa ating live training session. And I'd like to know kung sino yung mga nandito sa Zoom. Perhaps yung iba dito sa inyo hindi na nag-join kasi napanood na nila yung replay. That's fine. So for those of you na nandito sa Zoom live training session, so this is gonna be the time to ask questions later on. So we were gonna anong tawag dito? Start with the training, and then later on kapag natapos ko yung training, then you can ask questions. That's gonna be a Q&A afterwards. Now, so let me know in the chat, who among you here ang business owner? Type 1 in the chat. Business owners. Sino yung mga business owners dito?
type 1 in the chat. Yan, si Gerson, si Sir Mark, si Ren, si Chin. Alright, so, and who among you here naman yung mga aspiring media buyers or aspiring digital strategist or digital marketer? Type number 2 in the chat. No? Type number 2 in the chat, si Miss Gia. Ayan, so si Miss Kath, si DQ Velasco, Barry. Ayan, so aspiring media buyers. And I'd like to know guys kung sino dito naman yung ang alam lang is Boost Post, no? For quite some time gusto nilang malinawan kung ano yung tamang or the proper way of advertising or proper way of running ads. Type 0 in the chat kung ang alam lang nila is Boost Post. Type 0 in the chat. Ayan, si Sir Mark, si Sir Gerson. Ayan, so dito sa mga nag-type ng 0, sino dito yung naka-laptop or PC? Type me in the chat, paunahan. Type me in the chat because I have something for you. Si Sir Gerson, ayan, naunahan kayo ni Sir Gerson. So, basically, Sir Gerson, you're the lucky guy tonight because I will navigate your device from scratch and then see if there's a business portfolio inside or perhaps you are confused kung ano yung nagawa mo before. No? Ano tawag dito? So we will try to navigate your device or your business portfolio kung nakapag-create ka na ba or wala pa. And then we'll create from scratch. So tama-tama, you can share your screen, Sir Gerson, because I'm gonna help you navigate if meron ka na bang business portfolio or wala pa. Kung wala ka pang business portfolio, I'm gonna create a business portfolio from scratch. Now, I'm gonna, pwede kitang i-unmute, no? Ito, ask to unmute. Pwede ka magsalita if you are having trouble ano tawag dito? Microphone, okay yan. So, let me know, no? Kasi na-unmute kita. So, say hello nga para marinig ka namin. Hello, Coach. Check. Check. Good eve, Coach. Sir Gerson, hello. Good eve, Coach. Ayun, nandito ka pala sa ano. Teka lang. Switch ko lang yung speakers. Okay. Yan. Salita ka nga ulit para dito ka sa speaker mapapakinggan. Gandang gabi, Coach. Yan. Okay. Good, good. So, yan. Narinig kita. Anyhow, so basically, ang ganda naman ng ano mo. Anong tawag dito? Background image. Okay, so punta ka lang dun sa ano mo, sa Facebook profile mo. Open your sorry, go ahead. You want to say something? Ayan. So open mo lang yung Facebook and then I'm gonna request remote control access. All you need to do is to approve it. Yan. So approve mo lang siya, yung request ko. Okay? And then ako nagagalaw nung ano mo, nung device mo. Huwag mo nang gagalawin. Ay, sandali And lang. yan. Yung, So, yung kay Mrs. na, ano, Coach, na Facebook, sandali lang. sige lang, i-switch mo lang. So hindi yung Facebook ang gagamitin natin. Hindi. Pero pwede din, Coach. Kasi, Coach, tawag niyan, may nag-run kasi ng ads namin. So, Ah, ang purpose po na mag, na nag-join ako dito is mm. magko-cost cutting kami. Kami na magra-run ng ads namin. Oh, I see. Okay. Opo, So ganun that's a ang good nangyari. ano, that's a good decision and basically you will learn something from here. So pwede namang ano, may access ba to sa ano? Yung kay Mrs. ba yung ginagamit ninyong ano? Yung Ah, sandali lang, Coach, ha, i-switch account ko lang. sige lang, no problem. Ah, Pwede kitang stop sharing muna. Yan, para sige, sige, Coach. uh, yan. Tapos share mo na lang ulit kapag ka okay na yung kay Mrs. Okay. By the way, ano pong business natin? Ano po line of business natin? Rent a car, Coach. Rent a car. Okay, good, good. Apo. Local or ano yan? International? Local, Coach. Local, okay. Apo.
Meron din kasi akong ano sa akin, international din siya. Anyhow, sige. Share mo lang screen kapag okay na siya. Then we'll try to see if you already have a business portfolio. And it looks like baka meron ka na. You're just not aware na meron ka ng business portfolio. Or si Mrs. No, hindi lang siya aware na may business portfolio na siya. Miss V. Marie, I think you're raising your hand or is this ano? You wanna ask something? Mayroon po tayong Q&A later on na Miss V. Marie. Basically, right now we're gonna go ahead muna doon sa lesson po natin and then we will have a Q&A later on. Okay? I think na baka napindot lang niya. Anyhow, so just let us know, Sir Gerson, if okay na yung ano. Yes, coach. Dahil lang, Hmm. coach. Sige lang. Sino pa dito yung hindi nabubuksan yung ano, yung dashboard or hindi pa nakapanood ng replay, no? Let me know in the chat. Type mo lang dashboard, no? Kung para malaman ko kung sino yung hindi pa nabubuksan. Yan, si V. Marie. Ayan, so we'll be sending another email after this live training session. Nandoon yung instructions so na you can be able to access the dashboard. And marami pa palang hindi na-access yung dashboard. But anyhow, just wait for our ang tawag dito, wait for our training session and then most likely will end by 8:30 or 8:45 and then we'll be sending you guys the email. Yes, go ahead. Coach, Yes. nag-reset yung password niya ba? Yung akin na lang kaya, coach. Pwede ba yun? Yung sa ride Sige. along rent a car mismo. Sige, para magawan din natin ng business portfolio. Sige, login ka na dun sa Okay, coach. login ka ulit dun sa ano mo. Saglit lang, coach. Yeah. Sige lang. Para may business portfolio ka lang din. May business portfolio ka din aside from doon kay Mrs., no? Ah, Tig-isa kayo. Ganun talaga guys, no? We're having this kind of delays kasi live po tayo. No, hindi po tayo recorded. Well, this is recorded. Later on, you'll be uh, anong tawag dito? Watching the replay, no? Okay, so balik mo lang ako dun sa na-share ko na yung screen. yan, nakita na namin tapos remote control access ako. Approve mo lang siya. Okay? Then dalhin mo ako dun sa dun sa Facebook mo. Yeah, dalhin mo ako dun. Yan. Ayan, So coach. so basically, nandito tayo ngayon sa profile ni Sir Gerson. Now, ang unang nyong gagawin is i-click nyo tong sa top right. Makikita mo dito, alin bang page yung ginagamit mo dito? Ito, ride along. Yung ride Okay, along, coach. sige. So Yes, basically, coach. ito yung pupunta ka ng page. No? Isi-switch mo from your personal profile dun sa page mo. So ngayon, nasa page ka na ngayon. So i-remove ko lang yung ibang emails dito para hindi tayo Yes, coach. pakitulungan mo ako i-remove yung mga nasa taas and iwanan mo lang tong Meta or yung Facebook page mo na to. Paki-remove mo lahat ng nasa taas para hindi siya mag-interfere dun sa natin sa navigation, no? Yan. May So nakaharang kasi sa taas, coach. yung zoom yan. Oo. So i-move mo lang, pwede mo i-drag naman yan i-click mo tapos i-drag mo. Okay. Yan. Yan. Ayun. Yan. Kasi maraming ako kasi pag nag-work ako, tinatanggal ko talaga yung mga tabs diyan sa taas eh. So malinis. Yan. So remove mo lahat 'yan. Itira mo lang yung isa, yung Facebook lang. Yan. Itong email na to, tanggalin mo to. Ito. Ayan. Yan. So bali ang matitira lang dito, tanggalin mo pati si ChatGPT na yan. Yan. Si Zoom, tanggalin mo yan. Yan. Ay!
Shucks, napindot ko yung ano, yung X. So pakibalik mo ko doon. Sorry, sorry, sorry. Napindot ko Sa, yung Facebook. Paki-open mo ulit yung Facebook lang. Yan. Yan. Studente kong na ano. Yan. So basically, ito po yung page po natin. Ngayon, makikita natin kung meron tayong business portfolio na nagawa. So, ang una nyo gagawin is pupunta muna kayo sa Ads Manager. Okay? Or pwede rin sa Meta Business Suite. Click natin yung Ads Manager. Tingnan natin kung meron kayong business portfolio or wala pa. Kung wala pa, gagawa tayo ng business portfolio. So ito siya ngayon, meron kang ad account dito. It looks like this is your personal ad account. So i-click mo tong drop down. Ito siya, meron ka ng business portfolio on top of it. So Hector Construction, Jerry's Rent a Car Ride Along, Rent a Car Car Express. So ibig sabihin po, Sir Gerson, meron ka ng business portfolio, hindi ka lang aware. No, ito pong yes. nakikita nyo po sa taas, hindi po yan page. Mm. Hindi po siya pages. Itong nasa baba, ito po yung personal ad account po ninyo. Yung Gerson Mansilla Figueroa. Ito po yung personal ad account po ninyo. And then the three on top of it, yung Ride Along, yung Jaire, tsaka yung Hector, these are business portfolios. Hindi po sila page. Baka napagkakamalan po nyo siyang page. So it looks like meron ka ng business portfolio. So what we're gonna do is we're gonna use the Ride Along business portfolio. But for some of you na wala pang business portfolio, wala pa kayong makikita dito sa taas. So what you're gonna need to do is to create a business portfolio sa baba. So pag kinlik nyo to, no, kinlik nyo yan, mapupunta kayo dito. And then you just type a name of your business portfolio, put your first name, your last name, and your email. So preferably, dapat ang gagamitin yung email is Gmail po. Huwag po kayong gagamit po ng Yahoo kasi later on po, mamumroblema po kayo pagdating sa integration. Kapag ka mag-integrate na po kayo ng mga apps, ng mga bibilihin yung app later on, or yung mga integration ni Meta, pag Yahoo po yung gamit niyo, mahihirapan po tayo and hindi ko po siya ina-advise, no? And malamang sa malamang baka magkaedad tayo pag Yahoo pa rin yung gamit mo. No, kasi most likely yung mga gumagamit ng Yahoo, yung mga millennials at yung medyo alam na natin na baby boomers, mga ganun. So basically, Gmail po gagamitin po natin, no? So hindi na ako gagawa ng business portfolio kasi meron ka ng business portfolio dito. What we're gonna need to do is to continue the business portfolio na meron ka dito na create, no? Kasi may tatlo ka na rito eh. So what I'm gonna do is click the ride along and then nakikita nyo dito yung one ad account na to, random numbers yung nandito. So we're gonna change the naming convention ng ad account na to. So ang una natin gagawin is i-click natin tong gear icon or yung para siyang gulong. Gear icon ang tawag ko dito. So or business settings. I-click po natin ito. And then ayan, hihingi po ng OTP si Meta ano po Sir Gerson. You probably receive an SMS right now. Check mo po yung Saan ko mobile phone ilagay, niyo. coach? Lagay po niyo dyan sa enter code yan. Lagay niyo po dyan. Okay. Yan. Vmarie, what if the Facebook is from scratch, like new account? Yeah, that's how you do it, Vmarie. Go to your personal profile and then switch from, kung wala ka pang page, then you have to create a page. No? And kung may page ka naman, just switch it from your personal profile to your Facebook page, the way I did earlier. No? So, paki-verify mo yung account, probably magsasend you ng email. So, click mo yung verify account, Sir Gerson. Ayan. Miss V. Marie, meron ka na bang page or wala pa? Ayan. Send text. Tama ba yung number na yan, Sir Gerson? Yes, coach. Okay, send text mo lang siya. And then, magsisend ng SMS yan si Meta. Let me know, V. Marie, kung meron ka ng page ha. Para at least ma-identify natin kung ano yung kailangan mo. And then Meta will send you an OTP.
And then submit mo lang siya. Inuna ko to guys kasi maraming nililito dito. No? We need to have anong tawag dito? We need to have a step by step na how to do it. Okay? So there you go. So meron na tayong business portfolio. What we're gonna need to do is there are three ways on how you can be able to grant access to a person that is going to manage your accounts, no? So let's assume that I am a media buyer and si Sir Gerson or yung Ride Along Rent-A-Car Express would be my client. No, for the sake of this demonstration or this uh, lesson, ako yung media buyer, no? Ako yung magra-run ng ads in behalf of Sir Gerson, and Sir Gerson would be my client. So there are three ways on how you can be able to access your client's business portfolio. Maybe V. Marie, this is gonna be this lesson will be helpful sa iyo kasi it looks like you are a media buyer. So the easiest way of getting access is via email, and dito ka mapupunta sa people. No, pag nandito ka na sa people, all you need to do is to let your client send you an invite. No, preferably Miss V. Marie, um, naka-ano kayo, naka-Zoom kayo. Pag just like this, no? Para kayong kung ano yung ginagawa ko ngayon kay Sir Gerson, yun din ang gagawin mo sa client mo. So, nakikita mo dapat yung business portfolio ni client, and then ipapa-add mo yung sarili mo inside the client's business portfolio. So what I'm gonna do is I'm gonna click the invite people, and then I'm gonna put my email address. No, Virtual 5 Solutions. This is my email address. And then I'm gonna hit next. And then there are two ways on how you can, there are two ways na pwede mong ibigay na control. It would be partial access and full control. Kapag hindi nyo kilala yung tao or hindi nyo pa man na-establish yung trust dun sa tao, just give them the partial access. Pero kung kilala nyo naman yung tao, then you can give full control. For the sake of this demonstration, I'm just gonna give myself a full control access para mas mabilis ko man-navigate yung business portfolio ni Sir Gerson. So I'm gonna try to enable it, toggle to the right button, and then click next. And then makikita mo dito yung asset type. Ibig sabihin po, ano yung mga asset type na yon? Meron kang Facebook page, ad accounts, catalogs, pixels, Instagram accounts. These are your assets. Now, depending on what asset would you be giving doon sa media buyer, yun po yung ititik nyo na box. So, halimbawa, kung ito lang namang Ride Along Rent-A-Car yung ibibigay mong access, then you just need to tick this box lang. Okay? And then, depende kung ano yung mga access na i-grant mo. Then, for example, partial access lang, content, community activity. But for the sake of this demonstration, I'm just gonna choose everything. Okay, I'm gonna select everything. And then, I'm gonna hit next. And then, invite with one asset. Later on, pwede mo ring dagdagan kung ano yung mga ibibigay mong assets. So, pakiclick mo yung verify account, Sir Gerson. Okay? And then, yan, magsasend ulit si Meta ng, ng SMS. Ganun po siya ngayon, no? Send text mo, Sir Gerson. Yan. Hindi pa nag-send, coach. Okay. So, madalas hihingi na si Ayun. Meta ng, madalas hihingi na si Meta ng ganyan. Ayaw kasi ni Meta ng, ng, ang tawag dito, mga unusual activity sa account po natin. Yan. There will be a Q&A later on. Ayusin muna natin to. Yan. So, and then okay. And ang mangyayari po noon is makaka-receive po ako ng email from the client, Miss V. Marie, no? This is gonna be helpful for you. So I'm gonna stop sharing your screen, Sir Gerson, and then I'm gonna share my screen. Ang mangyayari po niyan, makaka-receive ako. Sorry. Yan, medyo So makikita ko yan dito sa social tab. So makikita ko dito, pupunta ako sa social tab. And then action required, kiklik ko to. And then view invitation.
and then log in with Facebook. And then ilalagay ko dito yung full name ko, yung last name ko, and then it's either i-click mo to or hindi na, but okay lang din naman yan. And then continue. Continue, accept invitation. Now, Meta will ask my passwords. I'm gonna stop sharing my screen first. And I'm gonna log in 1 second. Yung password ko ay nasa notebook eh. So, mahaba kasi yan. So, recently na-hack ako guys, no? Yung credit card ko na-hack. So, kaya medyo maingat ako ngayon sa sa mga passwords ko. Nilalagay ko sa notebook, hindi ko nilalagay sa cellphone yung password. No, huwag niyo ilalagay sa cellphone yung password ninyo. Huwag niyo isusulat or huwag niyo ilalagay sa sa contacts, no. Minsan nilalagay natin yung number sa contacts. No? So, nandito na ako. Ito na yung automatic na makikita ko. Pagka-login ko ng password ko, ito na yung automatic na makikita ko. So, napupunta ako sa Meta Business Suite. No, magkaiba po yung business portfolio doon sa Meta Business Suite. So, Meta will be asking to verify my account. So, I'm gonna click verify my account. So, meron akong access doon sa Meta Business Suite ni Sir Gerson. So, i-mute muna kita, Sir Gerson, ha. Ayan. Then, makaka-receive ako ng OTP. Punta muna ako dito. So, wait natin, ha. Social. Normally guys, sa social tab yan pumupunta yung OTP natin o yung one-time password natin. No? So refresh lang natin baka na ayun. So pumasok na siya. Verify your business email. Kukunin lang natin to. And then balik tayo dito. Paste. And then yung OTP can be sent via email, SMS, or Google Authenticator. Depende kung ano yung ginamit yung one-time password na So right now, not now ko muna to. Ayan. So meron na akong access dun sa Meta Business Suite. So magkaiba po yan, no, guys, no, yung Meta Business Suite tsaka yung business portfolio. So basically yan yung first way of getting access. The second way of getting access is via asset lang muna. Okay, ibig sabihin hindi mo bibigyan ng buong access sa business portfolio. You're just gonna give a specific asset. So you can share your screen back again, Sir Gerson. And then I'm gonna navigate your screen kung saan mo siya pupuntahan. So ano nga ba yung mga asset na yon? It could be your ad account, your Facebook page, your Instagram page, your WhatsApp account. Yun po yung mga assets po ninyo. So pahingi po ulit ako ng remote control access. Ayan, approve mo lang siya. Ayan, so these are your assets, itong nasa gilid na to. Later on, I'll explain it later kung ano yung mga yan. So, ayan. So basically, di ba, meron na akong access doon sa business portfolio niya kanina. The first way of getting access is via email. The second way of getting access, granting access, is via asset lang. Ibig sabihin, specific asset lang yung ibibigay mong access. So for example, itong ad accounts, kasi you can have multiple ad accounts under your business portfolio. So right now, ito yung ad account name niya, 136459, blah, blah, blah. So the way I do it, I normally rename the ad account into something na mas madaling, anong tawag dito? Mas madaling intindihin. Okay, kasi madali mo siyang mahanap. So ang gagawin ko dito, Sir Gerson, i-rename po natin tong 136 na to. So ang gagawin natin to, kiklik natin tong 3 dots, click natin tong edit. Tapos ang gagawin ko dito is ride along ads, no? So yun yung gagawin kong ad account name. So the name of your business portfolio is Ride Along Rent a Car Express. Tapos ang ad account name mo is Ride Along Ads para meron siyang distinguished kumbaga mayroon siyang somehow parehas na naming convention pero meron kang distinct na identity nung ad account name mo. So I'm gonna click Save Changes. Okay. So click natin tong Save Changes. Okay, medyo mabagal lang yung net ni Sir Gerson. And then once na rename nyo na siya, ayan, so may sarili na siyang naming convention.
So ngayon, ito yung asset lang na ibibigay ni Sir Gerson sa akin. 'Di ba kanina nakapag-grant si Sir Gerson ng access sa buong business portfolio niya or sa buong bahay niya. This time, bibigyan niya lang ako ng specific access. And that would be the ad account, only the ad account. So, ang gawin mo, Sir Gerson, i-send mo sa akin itong string of numbers na to, yung 136, yung 622 yung dulo. So, kopyahin mo yan and then send it over sa chat box. No? Kasi yun yung asset lang na kukunin ko. Yan. Copy mo lang siya and then send it over sa chat box. Yan. Kung hindi mo makita yung chat box, I'm gonna stop sharing your screen para makita mo. Nandiyan sa pinakababa. Katabi ng participants, in between ng participants, saka nung react. So, click mo lang yung chat and then send it over. Yan. So, nasend mo na siya. Now, ang gagawin ko naman ngayon is pupunta ako ngayon doon sa business portfolio ko. I'm gonna try to add the specific or the ad account lang no ni Sir Gerson. So ibig sabihin yung specific asset lang yung idadagdag ko or ipapasok ko inside my business portfolio. Okay? Because I'm gonna be acting on behalf of my client as an advertiser. So ang gagawin ko doon is pupunta ako ngayon sa business asset ko or sa business portfolio. What I'm gonna do is I'm gonna share my screen. Yan. So Meta will be asking code again. Ganun po talaga. No, punta tayo dito. So wait natin yung OTP ni Meta. Yan. So wait lang natin. Na-traffic pa sa EDSA. Refresh natin. Papasok nyo. Ayan. So verification. Naging baga lang. Refresh natin ulit. Yun, pumasok na siya. Copy ko lang to and then paste ko to dito. So, nandito na ako ngayon sa business portfolio ko. So, I'm gonna add a specific ad account dito sa business portfolio ko. This is my business portfolio, Virtual 5 Solutions. So, I'm gonna be acting on behalf of Sir Gerson as an advertiser. So, what I'm gonna do is I'm gonna click add and then ang gagawin ko lang is instead of creating a new ad account, request access to an ad account in another business portfolio. So I'm gonna click this one and then yung sinend ni Sir Gerson na ad account ID, kokopyahin ko lang yon yung sinend niya and then I'm gonna paste it here and then click next and then it's either partial access lang or full control. For the sake of this demo, I'm gonna select full control. Then confirm. So ngayon makaka-receive si Sir Gerson ng notification and inside his business portfolio. So I'm going to stop sharing my screen. You can share back your screen again. Okay? Share mo lang, Sir Gerson, yung screen and then ituturo ko sa iyo kung saan mo yun makikita. Although, hindi na siya mag-notify doon kasi nga, meron na akong full access ng business portfolio. Pero for the sake of this demo, I'm just gonna, anong tawag dito? Bring you there sa anong tawag dito sa part na yon. So dito nyo siya makikita sa bandang baba. Hahanapin nyo yung requests. Dito siya papasok. Okay, pag kinilig ko tong requests na to, dito yung papasok yung notification. Although hindi nyo na makikita dito kasi nga I already have an access to his business portfolio, no? So dito niyo yan makikita. And the third way of getting access is via partners. Okay? So right now, 'di ba nandito na ako Virtual 5 Solutions. I-remove ko muna yung sarili ko for the sake of this demonstration because I'm gonna show it to you guys how to add a business partner using the business manager ID this time. So I'm gonna remove myself. So i-click ko tong 3 dots na to. Remove from business portfolio. Ayan, remove partner. So what I'm gonna do is
I'm gonna send over my business manager ID. So, saan ba makikita yung business manager ID? So, meron tayong mga unique business manager ID. Dito nyo yan makikita. Sa baba, ito, pag kinilig nyo itong business manager na yan, go to business manager settings. Makikita nyo na meron kayong unique business manager ID. Okay? So, pag kinilig nyo yun, lalabas yun dito. My business manager ID would be this. I'm gonna send it over sa ano, sa chat. Pero makikita nyo dito sa business manager ID ni Sir Gerson dito sa baba. Pag pumunta kayo dito, business info. Ito yung business manager ID niya. Yan siya. Oh. May unique business manager ID tayo. Bawat isa sa inyo or bawat isang account or bawat isa sa inyo, meron kayong unique business manager ID. So, ang gagawin ni Sir Gerson is babalik siya dito sa partners. Okay? Then, ilalagay mo yung business manager ID ko, Sir Gerson, dito sa, ito pala yung kabila. So, pupunta ako dito sa partners, i-click mo tong add, yung click add button, give a partner access to your assets. Okay? So, i-click natin yan, and then pakilagay mo dyan, Sir Gerson, yung business manager ID ko na sinend sa chat box. Okay, check mo yung chat. Hanapin mo nasa bandang baba. Hanapin mo yung chat box. Tapos kunin mo yung business manager ID ko, copy mo yun, and then paste it there. Okay? If you want, I can stop sharing your screen para mahanap mo siya. So, stop sharing ko muna. Ayan. Punta ka dun sa Zoom. Diyan sa baba, meron kang makikitang chat. And then, nandoon yung business manager ID ko. Kopyahin mo lang yan. And then, kapag nakopya mo na, pwede ka na mag-share back ng screen mo. Okay? Yan. So, nag-share back na siya ng screen. And then, i-paste mo na siya dyan. Yan. And then, click mo yung next. Parang kulang. Kulang niya. Hindi, business manager ID mo yan eh. Mali yung nakukopya mong business manager ID. It should be my business manager ID. Yung 943 yung dulo. So, stop sharing muna kita. Balik ka doon sa chat box. Ayan. Balik ka sa chat box. Yung pinakababang business manager ID, 628 yung umpisa, tapos 943 yung dulo. Kopyahin mo yan and then paste mo doon. Yan, pwede kitang i-unmute para makapagsalita ka. Baka meron kang ano. Yan. So, palitan mo yan and then paste mo dyan yung business manager ID ko. Tanggalin mo yung word na business manager ID, yung numbers lang ang ilagay mo. Numbers lang ang ilagay mo. Yan, tanggalin mo yung business manager ID na word. Yan. Oh, may space, may space. Hindi yan magpo-push through. May space. May space doon sa 6. Bago mag-6, may space eh. Tanggalin mo yung space doon. Yan. Sige pa. I-box pa. Yan. Tapos click mo yung next. Okay? Oh, there you go. So, and then, i-click mo na yung Ride Along Rent-A-Car Express. Yan. So, kung ano yung mga assets na ibibigay mo, yan, click mo lang. Sige po, approve mo lang yung request access ko. Ayan. So, i-click mo yung kung anong asset yung ibibigay mo, obviously. 'Di ba? When I say asset, ito yung mga nasa gilid. Yung Facebook page mo, yung ad account mo, yung catalogs mo, and then pixels, etc. Paki-click mo sir yung Ride Along Rent-A-Car na box. Click mo 'yan. May nakaharang yata. Tapos bigyan mo ako ng full control. Scroll down mo, may nakaharang yata. Yan, scroll down mo and then everything. Again, depende yung guys kung ano yung bibigay mong access. So basically, that's how you do it. Now, anong pagkakaiba nito doon sa Meta Business Suite? Yan, so palagay mo na ng OTP.
Okay. So, ipapakita ko naman sa inyo yung itsura, di ba yung Meta Business Suite? Anong gamit ng Meta Business Suite, di ba? So, ito siya. Meron na ba akong access sa yan, ba't hindi ko maklik yung ano mo? Hindi ko maklik yung may nakaharang ba dito sa taas? Ano mga Sir Gerson, na-unmute kita. Ano kung may sasabihin ka yan. Pwede ka magsalita. Hindi ko kasi maklik yung nasa taas eh. May nakaharang siguro. Paki-move mo nga. Hindi ko maklik eh. Sir, na-unmute kita. If you want to say something. Hindi ko maklik yung nasa taas. Paki-move mo yung ano, yung nakaharang sa taas. Hello? Ayan. Yun. Ah, sir, nag-request ako ng ano, ayan. Teka. Yun. So, okay na siya. So, basically guys, pupunta ako sa Meta Business Suite, no? Ano ba gamit na tong Meta Business Suite? Pag pumunta kayo dun sa page ninyo, doon kayo makakapag-reply. Ayan, so di ba, ito, Meta Business Suite. I-click natin to, yung nasa gilid, yung nasa baba nung, di ba, Professional Dashboard, Ads Manager, Ads Center, Meta Business Suite. Dito kayo pwedeng mag-schedule ng mga posts. Dito kayo pwedeng mag-reply sa mga messages, both Facebook, IG, and WhatsApp. No, medyo naghahang lang yung kanyang device. Ayan. So, pakiclick mo, sir, yung Meta Business Suite. Yung nasa baba ng Ad Center. Or better siguro yung device ko na lang para ano mas tingnan natin kung mas mabilis yung internet ko. Stop sharing kita. So, yung device ko na lang para makita natin yung ng tao dito. Ito siya. Ako na mag-share Yan, para mas mabilis kong magalaw. So, ito siya, di ba? Meta Business Suite, iba doon sa business portfolio. So, dito, anong gamit nito? Pwede mong click tong inbox. Dito mo makikita yung mga messages na pumapasok. Kung meron kang Facebook, kung meron kang WhatsApp, kung meron kang Instagram na na-connect, dahil lahat yun papasok dito sa inbox na part na to. Okay? So, pati yung akin yata, mabagal yung pasok ng internet. So, teka, ba't mo nangyari? Nahawaan na yung net ko. Sige, refresh muna natin to. Yun. So ito siya, dito siya papasok sa inbox, nandito yung all messages. Tapos kung Messenger lang, Facebook Messenger lang, dito mo yun makikita. Kung meron kang Instagram, ito siya. No, yung Instagram na part, ayan, meron siyang Instagram messages. Tapos yung WhatsApp, no, pag na-connect mo yung WhatsApp mo, nandito yung mga messages. It looks like hindi pa nakakonect yung WhatsApp mo. So you have to create a WhatsApp business account para magkaroon ka ng WhatsApp asset. So yan yung purpose ng Meta Business Suite. Tapos dito ka rin pwedeng mag-schedule ng mga post mo. So pag click mo yung planner, no, pag click mo yung planner, click mo lang tong month, tapos pwede kang mag-schedule ng post. Halimbawa, today is December 1. So Meta would be giving you some suggestions na tomorrow pwede kang mag-launch or mag-publish ng post by 4 p.m. sa Instagram and 6 p.m. sa Facebook. So, ito, may mga suggestions na si Meta. Ibig sabihin, based on the algorithm or based doon sa, based sa algorithm ni Meta, ito yung mga oras na, anong tawag dito? Maraming users or maraming activities. So, pwede mong i-schedule yung post mo on Tuesday by 4 p.m., by 6 p.m.,
Monday next week would be 5 p.m. to 6 p.m. So, yung iba wala pa, pero it's up to you kung uh, anong oras mo ilalagay. Halimbawa, on the 16th, click mo lang tong plus sign, schedule a post, and then, yun po yung gamit nitong Meta Business Suite. However, yung Ads Manager naman is iba po yung gamit po ninyo. Pang-run po yun ng ads po ninyo. Okay, so yan, kung mag-schedule ka ng post, halimbawa, alas 10 mo palalabasin, and then you're just gonna hit add photo or video, and then you're gonna put text, and then schedule. So yun po yung gamit ng Meta Business Suite. So ano nga ba yung itsura niyan? Nung business portfolio na sinasabi ko. Let me know guys if you can see my whiteboard. Type yes in the chat if you can see my whiteboard. So wag muna kayo mag-drawing ha. Ako muna magdo-drawing. Yan, type yes in the chat kapag nakikita niyo yung whiteboard. Ayan, si Christine, si V. Marie, nakikita siya. So bali ganito yung itsura niyan guys, no? So let's assume that this is Sir Gerson. Okay? Ito po yung personal profile po niya. Di ba kanina, nung chinek po natin yung account po niya, meron siyang personal ad account doon sa baba. Di ba? Meron na siyang existing na ad account. So, ibig po sabihin nun, kapag nag-boost post po kasi kayo, automatically, yung personal ad account po yung ginagamit ninyo. Okay? Pag nag-boost post kayo, personal ad account ang ginagamit ninyo. Yan. So, yan po yung ginagamit ninyo. I would want you guys to use the Ads Manager inside the business portfolio. So, ganito po itsura kasi niyan eh. So, ayan siya, di ba? So, ito yung normal na Facebook profile ni Sir Gerson. Tapos, meron tayo nakita doon kanina na personal ad account. And under the personal ad account, gumawa tayo or meron tayong nadatnan na business portfolio. Tatlo yun eh. 'Di ba? May tatlo tayong nadatnan na business portfolio. So ito yung isa. Ito yung isa na nadatnan natin, tapos ito yung isa, yung sa ride along, and then ito naman yung isa pa. Nakalimutan ko, Hector yata yung isa doon. So ito yung ride along eh. Ride along. Sa ride along meron kang ad account. 'Di ba? Meron kang isang ad account. Doon ka dapat magra-run ng ads sa ad account na yon. Okay? And ano nga ba yung isa dito? Nakalimutan ko, Hector yata ito eh. Hector. Tapos meron pa isa, nakalimutan ko lang yung pangalan nun. So the reason why I want you guys to run ads here sa ad account na to, wag dito. Kasi pag ito na disabled, mahihirapan po kayo magawa ng business portfolio. Okay? So bakit kailangan nakahiwalay siya? Kasi the reason why dapat nakahiwalay siya kasi you can create multiple ad accounts under one business portfolio. Ayan. So yun po yung kagandahan po niyan kapag may multiple ad accounts po kayo. Ayan po siya. So, say for example, nag-grant ni Meta na meron kang multiple ad accounts under one business portfolio. Di maganda. Parang ganyan yung itsura niyan. So ngayon, ang mangyayari, halimbawa, na-disabled po itong ad account na to. O dilipat ka lang dito. Di ba? Ay na-disabled ulit ito. Lipat ka lang ulit doon. Na-disabled ito. Lipat ka lang doon. Na-disabled yung buong business portfolio mo. O dilipat ka dito sa kabila. Or meron ka pa ditong anong tawag dito? Meron ka pa dong buffer. Now you can create multiple ad accounts and multiple business portfolio for as long as you are Meta ad compliant. Ibig pong sabihin, wala kang nare-reject na ads or wala kang violations kay Meta. So, ibig sabihin, Meta will give you multiple assets or multiple ad accounts and you can run ads inside those business portfolios and those ad accounts. So, I hope that makes sense. Now, let me know if you have any questions. Tanggalin ko ito. Isa na ito, baka ma-confuse kayo. So, ganyan po itsura niyan. Okay? So, you can create multiple, ito po yung business portfolio na tinatawag, yung ginawa natin kanina. Ayan, business portfolio, and then ito naman po yung ad account.
Yan, add account naman po yan. Diyan po kayo magrara ng ads. Add account or tinatawag na ads manager. So, para mas magkaroon kayo ng idea, di ba? Ito kasi personal ad account to ni Sir, anong tawag dito? Ni Sir Gerson. So, stop sharing muna ako. Paki-share mo ulit Sir Gerson yung ano mo, yung screen mo para magkaroon kayo ng idea or magkaroon kayo ng bird's eye view ng ibig kong sabihin. Tapos pahingi po ako ng remote control access. Ibig sabihin po, yung business portfolio po ninyo, yun yung pinakabahay mo. Okay, pinakabahay ng business mo. So para siyang ganito, di ba? So, ayan siya oh. Business portfolio, ito yon. Tapos pag kinilik mo kasi itong drop down, itong inverted triangle, ayan oh. So Hector Jaire, yan, Jaire Rent-A-Car, Hector Ride Along. So yung personal ad account mo, itong nasa baba, ayan yung Gerson Mancilla Figueroa. Huwag po kayong magrara ng ads dyan kasi ito po yung kailangan yung protektahan, yung personal ad account po ninyo. Magraran po kayo ng ads under dito sa business portfolio. Kasi ito yung tinasabi ko sa inyo, kapag meron kayong business portfolio, pagdating nyo dito sa ad accounts, you can create multiple ad accounts. Ang gagawin mo lang dyan, click add, and then create a new ad account. So, pwede ka mag-create ng multiple ad accounts dyan. So, halimbawa, ito naman is ride along ads number 2. Yan. So, kung ibig sabihin, meron kang pangalawang ad account na pwede mong gamitin. Yan, medyo naghahang siya. Kaya lang medyo naghahang. Ayan, hindi ko na alam kung ano. Ayan, ride along ads number 2. Siyempre, papalitan mo lang yung currency niya na gagawin mo siyang Philippine peso. Hanapin natin yung Philippine peso. Medyo mabagal lang yung ano. Hanapin natin yung Philippine peso. Naghahang siya. Ayan. PHP. Ayan. Philippine peso. Ayan. And then, click next. My business. And then, I agree. Ayan. Click natin to. And then, create ad account. Ayan. So, meron kang another ad account inside the business portfolio. Okay? So nag-gets na ba? Nagkaroon na kayo ng idea. Ayan, wala pang payment method dyan. Lalagyan mo na lang siya ng payment method later on. So meron ka ng ride along ads. Ito yung unang-una and then ride along ads number 2. Pwede mong i-rename nga ng ride along ads number 1 yan eh. Para meron silang distinguished na naming convention. Okay, nag-gets na ba guys? Meron kayong question? Okay, let me just put this few minutes left for question and answer portion. Let me know kung may questions kayo. Type me in the chat para pwede ko kayong i-unmute. Kung nalilito kayo or anong tawag dito, nalilito pa rin kayo or nahihilo kayo kay Meta o yung business portfolio, ano pa yung mga, anong tawag dito, yung mga gusto nyo i-clarify. Okay? Nagigets yan. Okay naman si Miss Kat, si Miss View Marie, okay naman siya. Sino pa ang may questions? Type me in the chat. Sino yung may questions before we end this session? Si Miss V Marie, okay. I-unmute kita ha. Teka. Yes, go ahead. You can speak now. In-unmute na kita. Ay, sorry, na-mute ko ulit. Sige, ano mo. Hello, Coach. Coach, good evening po. Yes, good evening. Kasi Coach, di ba sabi ko from the scratch yung client ko. And then, di ba mag-create muna ako ng Facebook page niya. Okay. Kasi di ba parang dalawa yung option niya, parang business and personal, yung paggawa sana ng Meta Business ba yun or Ads Manager? Okay.
teka muna, doon muna tayo sa personal. May balak ba siyang magkaroon ng personal branding? Nawala ka, nag-unmute ka ulit. Nag-mute ka ulit. Yes po, sir. May balak ba siyang i-grow yung kanyang personal brand? Hello? Hello, ma'am? Nawala ka ulit. Check. Ako lang ba? Or naglaho na? Although ano naman yung ano mo. Check, check. Hello? Naghang ka yata. Naghang ka. Sige. I'll go ahead with Miss Christine muna, Miss V. Marino. Nawala ka eh. Naghang ka eh. Si Miss Christine. Ayan. Christine, Joanne. Sige, go ahead. Hello, Coach. Good Yes, ma'am. evening po. Good evening. Yes. Coach, itatanong ko lang sana yung regarding doon sa, kasi kapag ina-access ko yung sa business manager, tapos ililink ko yung Instagram and Facebook, merong lalabas na Error. nakalink siya sa iba. Parang ganon. Okay. I-detach mo. Kanino ba to? Kay client o sa'yo? Sa akin po, Coach. Okay. Would you be able to remember kung sino gumawa ng Facebook page mo at Instagram mo in the past? Ako rin po. Kayo rin. Yes po. Okay. And then nag-create ka ng bagong page. Tama? Na yung parang diniscuss nyo lang po kanina, nag-create ako ng bagong ano tawag doon, yung ID? Business Portfolio. portfolio. Business Sorry, portfolio, yes. yes. Business portfolio. Okay. Saan nyo Tapos- i-connect yung Instagram? Sa business portfolio o dun sa Facebook page? Sa business portfolio po, Coach. Doon mo siya ilalagay. Opo. Okay. Anong error ang lumalabas? Di po ba kasi mag-a-add sana ako, limbawa, business portfolio, nakalagay 0 add accounts, tapos yung sa parang gear na button, yung inopen ko. Nag-create ka ng ad account. Yes po. Pagkapunta ko dun sa may bandang accounts, tapos dun sa pages, ililink ko po sana siya doon, supposedly. Kinapi ko yung existing Facebook page ko, yung link niya. Tapos nung kinapi ko siya, nag-proceed siya, pero nung ilalagay ko, connect ko yung Instagram, and then connect ko rin yung page na tinutukoy ko. Kailangan mag-request ng approval. Ako naman po yung gumawa ng Facebook and Instagram account ko before. Okay. check mo na yung email mo. Kung may nag-send na notification. Email na, you mean email na nakalink doon sa Yes. Coach? So, kailangan mo i-check yung email mo or meron pa bang ibang admin doon sa page mo na yon or doon sa Instagram account mo na yon maliban sa'yo? Wala naman po. Ako lang po. Okay, so you have to check your email kasi most likely doon yun papasok yung request na yon. Yung parang approval code, parang Yes. ganun po. Sa email mo yung papasok or doon yun papasok sa requests. Yung tinuro ko sa inyo kanina na request. So, sige, share. Naka-laptop ka ba ngayon or PC? Yes po. Sige, share mo yung screen mo. Share. Okay po. Eto po. So, yung page, refresh mo nga. Pasuyo nga ako refresh. Ayan po. So, yung page mo, i-click mo yung add. Add. Okay. Okay. And then, add an existing Facebook page. Tapos, pakilagay mo yung Facebook page URL. Or name lang ng Facebook page. Ayan po. Okay, and then click mo yung next. And then next. Okay, and then scroll down mo, i-click mo yung agree.
Add page in Instagram. Okay. Pag proceed ko po kasi kanina ito, coach, wait lang po i-proceed ko lang. Sige lang. Medyo mabagal din yung ano mo. Yung internet siguro kaya hindi nagpo-proceed. Opo. After nito, Ayan, coach, yung lumalabas. unable to add Facebook page. You can add this page to your business manager account because it is the primary page for another business. Okay. You can either request access to the page or you can work with another business to change it. Merong yung page mo na claim siya sa other business portfolio mo. That's the reason why you are unable to add it here. So, pahingi ako ng remote control access. Wait lang. Hindi mo siya ma-add kasi nga nasa ibang business portfolio siya. So, approve mo lang siya. Ayan po. So, the only thing that you need to do is to click the drop down. Baka nandito siya sa kabila. Ito yung your Oh. tatlong business portfolio meron kayo. Your future, tsaka yung your future financial advisor. Tingin ko nandito siya sa pangalawa. So, you have to remove it first. So, palagay ng authentication, OTP. Saan ko ito makukuha, coach? Yung It's OTP? either your email or SMS. Doon yan papasok. Depende kung ano yung nilagay mong OTP. Wala Check mo pa yung email mo or yung mobile mo. Wait lang, coach, ha. Yes. Check ko lang po. Sige lang. So, nandun po siya. And I have a reason to believe na nandito yung page mo, na-claim mo dun sa isang business portfolio. And that's the reason why you're unable to add it in the other business portfolio. So yun, while we're doing that, Oh. Apa. meron ba may pumasok na OTP? Wala pa po, coach. Wala rin naman akong na-receive na any message. May hindi mo na set up ng maayos it's either, ito yung problema mo, hindi mo na set up ng maayos yung OTP or wala ka ng access doon sa lumang number na ginamit mo nung sinet up mo yung two-factor authentication. Ay, shucks. Ito yung problema, guys, no? Ito yung problema. Wala. Pag nagpapalit kayo ng mobile number at nagpapalit kayo ng email dahil, for example, stop sharing ko muna kita and most Okay likely po. Okay most po. likely wala kang access dun sa ano. Ganito kasi yan, guys. Pag nagpalit kayo ng mobile number, make sure na yung mobile number na yun hindi siya naka-attach doon sa mga two-factor authentication ng Facebook ninyo, ng bank account ninyo kasi kailangan ninyo yun para makapag-send ng authentication yung mga app, no? Kung wala ning mobile number na yun, paano ka masesendan? 'Di ba? Tapos kung halimbawa, kung OTP naman via email tapos hindi mo na ma-access yung email mo, paano ka masesendan ng Meta? 'Di ba? Kaya ako very meticulous ako pagdating sa password, sa OTP. Lahat ng password ko nilalagay ko sa isang notebook. Okay? And hindi ako basta-basta nagpapalit ng mobile number not unless meron siyang kapalit doon sa mga access ko sa social media accounts ko, sa banking app or basta yung BDO, RCB, yung mga ganun. So, the reason why hindi kayo nakaka-receive ng OTP, most likely hindi na available yung nilagay nyong mobile number or yung email. May anyway po, coach, Ah. na mapalitan po yun or saan po namin pwede palitan? Well, medyo maano yun, ano tawag dito, meron namang way, pero komplikado siya. Mahirap po siya i-describe dito sa Zoom. Kasi Okay. kailangan, kung ako mag-fix noon, kailangan face-to-face tayo. Kasi nangyari na sa akin yan eh. Yung tipong nawala na yung mobile number, kasi I've learned my lesson. Nawala yung mobile number ko, paano na ngayon magbibigay ng OTP si Meta? Buti na lang na-access ko pa yung email ko. Kasi kung hindi ko na-access yung email ko, saan magsisend ng email si Meta? Saan magsisend ng OTP si Meta? Wala. Apo.
So, meron akong tatlong two-factor authentication. Meron ako sa Google Authenticator, meron ako sa SMS, at meron ako sa email. So just in case na hindi mo ma-access yung email mo, at least meron kang SMS. Hindi mo ma-access yung email and SMS, meron kang Google Authenticator. So, medyo itong Google Authenticator, ano siya, medyo advanced siya. So, ano siya, anong tawag dito? Ito siya, oh. Hopefully nakikita nyo. Ayan siya, Google Okay po. Authenticator. So, kailangan mo i-set up yun. Okay? Coach, ito na-access ko na po. Sorry. Naalala ko yung may authenticator ako. Okay, good. So, share mo yung screen. Share. Ito siya. Ayan po. Okay? Ayun. Kita mo yung page, ayun, oh. Nandiyan dyan sa Okay. sa So, kabilang business portfolio. You have to remove it or you can use the same business portfolio. Diyan ka na magrara ng ads. Pumunta ka na lang sa ad account sa baba. Diba? okay. Kasi na-claim mo na yung page dyan sa sa business portfolio na yun. So no need to do anything. Kasi na-claim mo na dyan. Gets? Sige. Gets na, Coach. Thank you po. Okay, no problem. Si Jaika, go ahead, Miss Jaika. Last question na. GHY, ano to? Ayan, so go ahead. Miss Christine, sorry, si si V. Marie. Let me know kung nakabalik ka na. Miss Jaika, go ahead. Pwede na katang na-unmute. Na-unmute na ka, pwede ka na mo sila timing. Hello, Coach. Yes, go ahead. Nag-run na po ako ng ads. Yes. Kaso po, tawag dito, may client po ako ngayon na pwede ko po ba share start video po para makita niyo po yung Sige, sinasabi. go ahead. Sige, go ahead. You can share your screen. Naka-ano ka ba? Naka-laptop or PC? Kapag mobile yan, hindi natin hindi, naka-mobile ka. Kailangan, naka-join ka via laptop or PC. Huwag po sa mobile. Hindi, malabo po yan. Hindi ko mananavigate ng maayos. Okay, sir. But can I just try to ask? Sige, go ahead. Sir, kung nakikita nyo. Ayan, okay. Anong question mo dito? And then dito po siya, sir. Shoe drug, okay? Yes po. And then eto po siya, sir. Coach, eto po siya. Ngayon po, nag-run po ako ng ads. Okay. Po siya. Kung nakikita nyo po, naka-active po. Active, okay. Pero, wala po siyang meta leads. Results, okay. I-check mo yung date range. Punta ka sa date range, sa top right, i-move mo yung mobile sa top right. Yes po. Okay. Click mo yung date range. Yung date range, last 30 days. Click mo yung last 30 days. Ito po. Yan. Tapos, punta ka dun sa maximum. Maximum. Po. Yan. Click mo yung maximum. Yan. Tapos, move mo. Tingnan natin kung may pumasok na may reach and impressions. Tingnan mo. Wala din po. Wala rin. Okay. May kinalaman yan sa payment method. Okay. So, most likely, yung payment method niyan, hindi nagwo-work. Okay. You have to replace it with new credit card or lagyan mo siya ng fund. Paano po yun, sir, sa billing po? Okay, punta ka sa kaliwa, move mo sa kaliwa yung yan. Click mo muna yung all tools. Yes po. All tools, tapos move mo ng konti, hanapin mo yung business settings. Business. Nasa taas yata. Business settings sa taas. Hanapin mo yung business settings. Meron na po, ito po. Ayan, click mo yung business settings. Tapos Meta will ask your authentication, OTP. Wait lang po, sir. Sige lang. Sorry po, wala po kasing webcam yung PC kaya hindi ko po siya ma-access.
Okay, walang problema yan. Well, you can ano naman, you can join via PC. And then doon ka mag-audio sa ano sa cellphone mo. Pwede naman yun. Ayun, na-access ko na po. Okay, so click mo lang yan, done mo lang. Yan, send text. Tapos lalagyan mo siya ng it's either may kinalaman niya sa ano, may kinalaman niya sa credit card or sa fund. Wala sigurong fund or hindi nagwo-work yung credit card na ang nakalagay. Mhm. Okay, tapos pasok mo lang yung confirmation code. Hindi ko na po ma-receive yung ano. Na traffic din. Opo. Tapos naman na tayong rally, wala nang traffic eh. Sorry coach, medyo maingay nagla-live po kasi sila dito. No problem, no problem. So dito mo lang siya ano, para ano, makita mo siya. Napakita ko yung ano. Pakita ko na lang yung kay hindi, yung sa akin na lang siguro or yung kay Ride Along. Teka lang Dito mo siya makikita, Miss Jaika. Wait lang. Sa akin na lang ipapakita ko, no? Para maano mo. Although may mga lessons naman dyan before sa previous, tawag dito, previous, Ayan. So I'm gonna share my screen. Dito mo siya makikita. Pag pumunta ka kita mo na yung screen ko. Na-mute ka. Ayan. So pag nandito ka sa business portfolio, gamit ko yung kay Ride Along. So punta ka sa add accounts, no, na part. Tapos makikita mo tong inverted triangle. No, i-add ko muna yung sarili ko para magalaw ko. Teka lang. Add ko muna yung sarili ko. So kung nandoon ka sa client mo or nandoon ka sa add account ng client mo, hanapin mo yung inverted triangle katabi ng Open and Ads Manager. Ito siya. Yung inverted triangle, click mo to, view payment methods. Tapos check mo kung meron nang nalagay na payment method dito or wala pa. And then kung wala pa, lagyan mo ng add payment method. Kung wala pang balance, lagyan mo ng balance. Get? Okay. Yes po, gets ko na po. Okay. So yun yung problema doon. Kaya hindi ka nagkakaroon ng reach and impressions kasi nga may problema dun sa payment method. Okay? Okay. Thank you po. Yun. So I'll see you guys tomorrow at exactly sino pa yung last ko? Si V Marie, nandiyan ka pa ba? Sorry para i-accommodate natin yung ni V Marie. V Marie. V Marie. Ba't hindi kita ma-search? Wala na ba siya? Wala siya dito. Oo nga, wala siya. Okay. Anyhow, so tomorrow, guys, I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. Same time, and then just wait for about 30 minutes to render the video. I'll be sending another email after 30 minutes on how you can be able to access the dashboard. Okay? So Russell, na-late ka, can I get yes, I'll be sending another email and nandun po yung instructions on how you can be able to access the recordings. Okay, marami pong salamat and I'll see you tomorrow same time. Wait for my email tomorrow for our next session. Maraming salamat guys and see you tomorrow. Bye-bye.